Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa ating pagpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, binabati din po natin ang ating mga kababayan sa abroad na lagi po nating nakakasama. Sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre, pinasasalamatan din po natin maging ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez at syempre ang ating nag-iisang First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, binabati ko na rin din po yung mga kababayan natin lalong-lalo na po sa bandang Luzon, lalo-lalo na po dyan sa Cainta Rizal. Maging dyan po sa Taytay, maging sa Binangonan, Angono, maging sa mga kababayan natin dyan sa Mahayhay. At syempre sa mga kababayan din po natin sa parting Laguna, lalong-lalo na po mga minamahal ko mga kababayan dyan po sa San Pablo City. Okay, di na po natin patatakalin. Ating pong tatalakayin sa araw na ito mga minamahal ko mga kababayan, yung mga nangyayari po na hindi po alam ng ating mga kababayan, ano? So kahapon po kaya hindi po tayo nakapag-vlog dahil nga po sa tayo po ay talagang humanap po ng at nagtanong, talagang inalam natin kung anong nangyayari, no? So, sa mga kababayan natin na nakapanood po, nakakalam, kung maalala po ninyo, kinatigan po ng korte yung request po nitong mga Duterte o ni Sara Duterte na itigil pansamantala yung pag-iimbestiga tungkol sa kanya, no? So, marami pong nagulat, marami nagtaka anong nangyari, bakit ganito, bakit ganyan, sino yung nasa likod nito. So dahil po doon, tayo po hindi muna nag-vlog kahapon para masiguro po natin. Tayo po talagang naghanap ng mga kasagutan doon sa mga katanungan po ng ating mga kababayan. So sa mga hindi po nakakaalam, mga minamahal ko mga kababayan, hindi naman po siguro lingid sa inyong mga kaalaman kung gaano kalaki, kaimpluwensya, kayaman ang mga Duterte. Bagamat sinasabi nga nila na wala daw silang mga pera, no? So nagpalabas pa nga sila ng isang papel na kung saan doon sa papel na yon nagdeposito lamang sila ng 500 pesos. 500 pesos para gamitin na para lituhin o para paniwalain ang ating mga kababayan sa kanilang mga kasinungalingan. No, pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi po tayo maloloko, hindi po tayo magugoyo nito pong mga Duterte sapagkat alam na alam po natin ng kanilang mga galawan na kung saan magaling po silang magpanggap. Magaling po sila mag-awa epek. Magaling po sila gumawa ng mga kwento. At kilala man natin si Rodrigo Roa Duterte kung sabi pa nga niya nung mga panahon niya, siya pang pangulo ng ating bansa, inamin niya na piskal pa lang siya, magaling na siyang gumawa ng mga manipulasyon, magaling na siyang gumawa ng iba't ibang mga kwento, magaling siyang gumawa ng iba't ibang pamamaraan para lamang yung mali ay maging tama at yung tama ay maging mali, no? So, sa mga kababayan po nating hindi nakakaalam, natuklasan po at 100% na masasabi ko po sa inyo, ayon na rin po sa aking pananaliksik, na kaya nangyari yung mga bagay na ito, sa totoo lang, malakas pa rin ang impluwensya ng mga Duterte, hindi po sa tao. Malakas po ang impluwensya, malakas pa rin po ang kapangyarihan ng mga Duterte, hindi po dahil sa taong bayan, kundi dahil sa kanilang mga nanakaw na yaman. Na ginagamit po nila ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, para po manipulahin yung mga bagay-bagay
na dapat nilang manipulahin. Lalong-lalo na po yung kasong kinakaharap ni Sara Duterte. So, ayon po sa ating nakalap na impormasyon, ilan po sa judge na kasama sa nagdesisyon patungkol nga doon sa request ni Sara Duterte na kung maaari ay pigilan yung isinasagawang pag-iimbestiga sa kanya ng Kamara. Ilan sa mga judge dito ay may connection po sa INC. At hindi lamang po may connection sa INC, kundi membro mismo ng Iglesia ni Manalo na demonyong Diablo. So maliban dito, karamihan sa mga kasama na magdidesisyon o nagdesisyon patungkol nga po sa kasong o sa request na ini-request ni Sara Duterte, ilan sa mga judge dito ay talagang inalok ng napakalaking halaga. Milyon-milyong halaga ang inalok ng mga Duterte sa mga ito para lamang po pumanig sa kanila. So, sa madaling salita, kung ano man po ang nangyayari ngayon, kung ano man po ang kinalalabasan ng resulta, lalong-lalo na yung resultang na kung saan mga judge ang nagdidesisyon, kung ano man yung kanilang mga nagiging desisyon, ito ay dahil po sa alok o ibinigay na pera sa kanila. Ito'y dahil sa naiimpluwensyahan po sila ng kapangyarihan ng pera ng mga Duterte. So, ibig sabihin, nagagawa ng mga Duterte na pasunurin ang karamihan ng mga judge sa pinakamataas na hukuman dahil sila ay mayroong binibigay na milyon-milyon na kung saan ay talagang napakalaking pera. So, dito pa lang mga minamahal ko mga kabay, masasabi na natin na kaya malakas ang loob ng mga Duterte dahil sa alam nila na 80% o 99% na lang para mas malapit-lapit sa katotohanan, 99% ng ating mga huwes o mga hukom ay kayang-kayang bayaran. Kayang-kayang bayaran ng salapi na kung saan napakalaking halaga. So, hindi na tayo magugulat, hindi na tayo magtataka kung bakit nangyayari ito. At kung bakit yan, ganun ang nagiging resulta. Kasi kung naalala ninyo yung pulis na colonel na kung saan ay binastos ni Sara Duterte. No? Habang yung kanyang secretary ay itong sino ba tong si kanyang secretary? Nakalimutan ko na kung saan yun nga, doon nangyari din yung pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulo at sa iba pa. 'Di ba? Anong nangyari? Na-dismiss din. Kinatigan, pinawalang sala, pinawalang saysay ng prosecutor o ng tawag dito nawala sa isip ko. Okay. So, talagang ganun, no? Dahil sa naiimpluwensyahan. Biro mo. Doon pa lang sa, talagang namanipula na nila. Kaya hindi na nakarating pa sa korte. Kasi, doon pa lang sa, talagang namanipula na nila. 'Di ba? Namanipula na nila. So kaya hindi katakataka na namamanipula nila kasi ginagamit nga nila ang pera. So sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kung yung mga huwes ay kayang-kaya nilang laruan, pasunurin sa pamamagitan ng kanilang pera, hindi na po ako magtataka kung maging yung mga taong sabik sa pera ay mapasunod nila. No? Hindi na ako magtataka kung bakit may mga ilang mga politiko din na mapapasunod nila, mapapagalaw nila, mapapasang-ayon nila sa kagusto nila dahil nga sa gagamitan nila ito ng pera. Hindi na ako magtataka.
no? Maliban na lang siguro sa mga Pilipino na o sa mga kababayan natin na hindi masyadong kabisado ang mga Duterte. Pero sa akin, lalong-lalo na sa akin, kabisadong-kabisado po natin ang galawan ng mga Duterte. So, naniniwala ako na magmula sa mga huwes, pulis, militar, politiko, ay marami silang mga Pilipinong maaaring bayaran para lamang maagaw nilang muli ang kapangyarihan na inaasam-asam nila. Hindi na ako magtataka kung bakit marami sa mga Pilipino ang mapapaboto nila, lalong-lalo na dun sa mga kalaban natin dahil nga sa gagamitan nila ito ng salapi. No? Pero ganun pa man mga minamahal kong mga kababayan, hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na maghahari pa rin ang kabutihan sa kasamaan. So naniniwala ako na kung nangyayari man ito, may dahilan. Maaaring hindi pa talaga oras, maaaring may mga bagay pa na dapat mangyari o dapat makita o marinig ng ating mga kababayan para lalong maging mas malinaw para sa kanila ang totoong nangyayari ngayon dito po sa ating bansa. No? So, talaga, biro nyo, naalala ko na, doon pala sa piskal, diba? Doon pa lang sa piskalya, talagang namanipula na nila. Kaya yung mga reklamo ng ating mga kapulisan laban dito po kay Sara Duterte alias Mary Grace Piatos ay nawalan ng halaga, dinismiss. Kasi mismong yung mga, di ba, ano agad nahahabol nila, natatapalan agad nila ng pera. Kaya, baliwala ngayon ang hustisya kasi nababayaran yung hustisya natin. Kaya swak na swak po yung awitin na nagawa po ng yung lingkod Epifanio Labrador na para kanino ba talaga ang batas na nilikha. Alam naman natin dito sa ating bansa kapag mayaman ka, mapera ka, yung batas ay kaya mong tapatan. Yung batas kaya mong paglaruan. Yung batas kaya mong pasunurin sa lahat ng gusto mo. Kasi mayaman ka. Pero pag mahirap ka, kahit na ang kaso mo ay dapat ay isa lang, nagiging 4, nagiging 3. Kasi mahirap ka lang 'Di ba? Samantalang yung mga taong katulad ni Sara Duterte dahil mayaman, may impluwensya, may kapangyarihan, ayun. Kahit lantaran na, kitang-kita na yung ebidensya, na mamanipula. Kayang-kaya nilang utusan ang hukuman, kayang-kaya nilang utusan ng korte na maging bingi o bulag sa katotohanan. 'Di ba? So, pero ganun pa man, sana sa mga Pilipinong nakakaalam o nakakatuklas ng katotohanan, sana po ay maging tapat po kayo sa ating inang bayan. Sana po ay mas maging pabor sa inyo at maging mas matimbang sa inyo ang kabutihan, lalong-lalo na mas maging matimbang sana sa inyo yung hustisya. Kasi alam nyo kung bakit gumagawa ng paraan ng mga Duterte. Kasi gustong-gusto talaga nilang maagaw muli ang pinakamataas na kapangyarihan dahil ano? Dahil mayroon silang dapat iligtas. Unang-una dito, si Sara Duterte na humaharap sa kasong impeachment. Maging yung kanilang mga kalyado katulad ni Kibuloy, ni Bato de la Rosa na pinapanagot ng ating mga congressman sa usapin ng AGK, 'di ba? So, marami sa mga kaalyado nila na dapat nilang iligtas. Kaya kinakailangan nilang mabawi, makuha, maagaw sa anumang paraan yung kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo para magamit ito, no, sa hindi magandang pamamaraan o magamit ito sa pangsariling kapakanan. Pero ganun pa man, naniniwala ako na marami pa rin mga Pilipino ang may paninindigan. Naniniwala ako na marami pa rin mga Pilipino na mas mahalaga sa kanila ang katarungan.
naniniwala ako na marami pa rin mga Pilipino ang may prinsipyo, may dignidad. Naniniwala pa rin ako na marami sa mga Pilipino ang hindi nababayaran yung kanilang pagkatao, no? So, sana lang sa kabila ng mga nangyayari ngayon na kung saan ay namamanipula ng mga Duterte na uutusan, nababayaran ng mga Duterte yung mga matataas na tao sa ating bansa, sana yung mga mahihirap na mga Pilipino, mga maralitang katulad natin ay magkaroon ng paninindigan para sa bayan, para sa mga kapwa nating Pilipinong nakakaranas ng pang-aapi mula sa mga taong sakim sa pera at kapangyarihan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.